Okay, Attorney Dot, eto ang susunod na tanong para kay Attorney Oliver. Galing kay Erica, pinagbibintangan ang anak ko na may-ari ng kutsilyo na dinala ng kaklase niya sa school. Tinatakot kami ng teacher na dadalhin daw sa DSWD ang anak ko at magkakaroon ng criminal record kung hindi siya aamin. Totoo po ba na pwedeng makasuhan o kunin ng DSWD ang isang bata dahil lang sa turo ng mga kaklase kahit wala namang matibay na ebidensya? Pangalawang tanong po, attorney, ano po ba ang proteksyon ng anak ko sa ilalim ng juvenile justice law? Yan. Attorney Oliver, anong sagot natin kay Erica? Thank you po. Ganito Ma'am Erica, ano po ba yung edad ng bata? Kasi kung siya po ay 15 years old or below, under the juvenile justice law, siya po ay exempt from criminal liability. So hindi po siya makakasuhan ng illegal possession ng bladed weapon. Kung siya naman po ay above 15 years old but less than 18 years old at nag-act po siya without any discernment, ganun pa rin po, wala pa rin po siyang criminal responsibility. Pero mag-undergo po siya ng appropriate na intervention program na i-determine ng DSWD. So para hindi na po tayo pumunta doon sa kasuhan or sa pag-undergo ng bata sa intervention program, kailangan po ninyong ma-prove during investigation na hindi siya yung number one, hindi siya yung may-ari ng kutsilyo, and number two, hindi rin siya yung nagdala sa school. At any rate, yan pong crime na yan, yung offense na yan na possession ng bladed weapon, minor offense lang po yan dahil mababa lang yung penalty niyan. Assuming na yung anak po ninyo ay kapag lumabas sa investigation na siya talaga yung number one may-ari or number two siya yung nagdala sa school, hindi naman po aabot sa kasuhan yan or kukunin siya ng DSWD sa inyo. At most, ang magiging intervention program lang po dyan ay counseling o kaya community service. Attorney Oliver? Yan, Attorney Dot. Ganun pala Yes. yan. Oh. Mm, So, mm, mm. baka Okay. naman na-stress na siya, natatakot na siya ng husto doon sa pananakot. Attorney Dot, alam ko mayroon kang gusto sabihin, Attorney. Thank you for that, Attorney Oliver. Well, oo. Alam mo naman, thank you, Attorney Oliver. Alam mo naman, Miss Annie, ako talaga I am an advocate for the protection of children. Okay? So, maganda yung tanong ni Attorney Barido, ilang taon na ba yung bata? Kasi nga, pagka below 15 years old, exempt yan from criminal liability. Tapos, pag 15 years old to 18 years old ay sinasabi nila, pag merong discernment, ibig sabihin na meron na siyang tamang pag-iisip at talagang ginawa niya yan, yan ay pwede pong dalhin dun sa parang meron silang isang agency kung saan sila ay aalagaan. Hindi rin yan yung kulong na para sa mga adults. Kasi hindi po sila sinasama sa mga adults. Okay. Kasi nga, prinoproteksyonan ng ating gobyerno ang mga kabataan. So, ang tanong ko, Miss Annie, siya ba ay inimbestagahan na merong kasama? Ano ang ebidensya? Kasi yung turo lang, para sa akin hindi yata sapat yun. Kailangan talagang merong nakita talaga sa kanya. Kung tinuro lang, baka yung kaklase niya galit lang sa kanya. Tapos, Miss Annie, siguro dapat hindi tatakutin yung bata na kailangan siyang umamin. Siyempre, yung magulang kailangan ding pumunta sa eskwelahan at alamin kung ano ba talaga ang nangyari. Dapat nakaharap yung magulang habang iniimbestigahan, Miss Annie. So, para sa akin, parang may konting tayong problema dun sa eskwelahan. I don't know if si Attorney Oliver agrees with me. Hindi pwede na It's not basta-basta going to be a kakasuhan yung one-sided bata. investigation, Attorney Dot. Kailangan Miss Annie may kasama yung bata At least man lang yung magulang niya nandun. At saka yung tinatakot na kukunin siya ng DSWD, hindi naman kaagad-agad yon. Kailangan ma-prove muna maybe sa court na talagang may problema itong batang to, gumawa talaga ng ganyan na kasalanan. Hindi yung basta na lang ibibigay sa DSWD or kukunin ng DSWD. Attorney Oliver, sige po, kayo po, ano pa ang gusto ninyong sabihin? Pwede ba yun na basta-basta na lang kukunin ng DSWD? Kasi yun yung isang panakot Depende.
Attorney, that depende po 'yan kung ano po yung crime na ginawa 'no. Kasi depende rin po sa magiging investigation kung halimbawa lumabas na may discernment or wala. So marami pong pagdadaanan na proseso yaang, bata 'no. Hindi po 'yan agad-agad na either ikulong or dadalhin sa bahay kalinga or sa Mm. boys town. Marami pong Mm. pagdadaanan at marami pong, procedure na kailangang, pagdaanan Gawin. nung kaso 'no. Okay. Mm. So, dun sa So, dun oo. Attorney Dot, nag-alala lang ako dun sa bata na tinatakot. Baka at this point may effect na sa kanya ito. What if hindi naman talaga totoo? Anong Mm. dapat gawin naman dun sa mga nagbibintang, Mm. Attorney Noliver? Well, Including pati yung school. sa Attorney, yung pamunuan ng eskwelahan, pwede bang i-call yung attention nila? Ito yung nangyayari sa mga estudyante nyo, Attorney Noliver. Pwede ba yung ganun? Yes po, may possibility po na nagkaroon po ng pagkukulang yung eskuwelahan 'no, dito sa pag-iimbestiga dahil yun nga may mga, factors na nakakagulo doon sa investigation. Meron ng pamimilit na siya ay mag-admit, otherwise siya ay kukunin ng DSWD 'no. So marami rin mga facts na hindi natin na-establish gaya ng may kasama ba siyang parents nung iniimbestigahan siya. So yun po yung mga dapat i-consider. Okay, Attorney Dot. Thank you for Yes. that, Attorney Miss Annie, Noliver. oo. Attorney Dot. Oo, idadagdag ko 'no, yung Opo. minention na rin ni Attorney Barido 'no. Yung teacher, bakit kailangan sabihin ng teacher na dadalhin siya sa DSWD kapag hindi niya inamin at Inamin. magkakaroon siya ng criminal record? Aba, Miss Hmm. Annie, parang grabe yun, tinatakot niya yung bata. For me, that teacher has to be investigated because she should not be saying that na pag hindi ka umamin, ikaw ay magkakaroon ng criminal record at dadalhin ka sa DSWD. Kung ako, ang magulang, no? Unang-una, manghihingi ako ng investigation, sasamahan ko. And at the same time, yung principal, susulatan ko, makikipag-appointment ako sa principal, sasabihin ko parang may mali yata doon sa ginawa ng inyong teacher. And then, pupunta siguro ako sa Department of Education para ma-report yung eskwelahan, hindi ba? Kasi, bakit ganun? Pinapabayaan niyo lang yung teacher na ganun. And then, siguro, Miss Annie, kukonsulta ako kay Attorney Barido sa Public Opo. Attorney's Office. Oo, Di ba? para ay, Ayun. tama ka doon, Oo. Attorney Dot. Oo. Hindi ka nagkamali yung teacher. Yeah. Imbes na gano'n ang sinabi niya, dapat siguro ang sinabi niya, nagtanong siya, totoo ba itong nabalita na ikaw ay may dalang kutsilyo? Yun, kasi judgmental agad Yes. siya, di ba, Attorney Dot? One-sided ang Oo, magiging tingin ng oo. pamilya. Ayun, naku po, Miss talaga naman. Annie, ito pakinggan mo ha. Opo. Kapag hindi ka umamin, Correct. Nabasa ikaw ko eh. ay dadalhin sa DSWD at ikaw ay magkakaroon ng criminal record. Aba, tinatakot niya yung bata. Yung bata nape-pressure. Yes, May yes. psychological pressure yan sa kanya. Baka mamaya Yes. umamin na lang siya dahil tinatakot siya, di ba? Mali. That's a very good point. Wrong, Talaga wrong, naman. wrong. Mm-mm. Ayan, Yes, mga yes. abogado talaga kayo, Mm-mm. ha? Okay. Okay. Thank you for that, Diba? Attorney. Oo. Opo. Sige.